celebrate the Lord of love. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa. So bago po tayo magsimula, mangyaring iyuko na lang po natin ang ating mga ulo. Bilang paggalang po, na alam ko kanina pa ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Ama, salamat po ng maraming sa hapon na ito. Nananampalataya po ako na ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan. Bago pa man po magsimula ang service na ito, sapagkat 2 o 3 nagkatipon sa pangalan mo, ikaw, O Diyos, ay nasa kanilang kalagitnaan. Ama, salamat po at sa hapon nito, dalangin ko, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. Ang bawat puso, Panginoon, ang bawat pagkatao ng bawat isa, tabihan ng kapangyarihan mo na anumang salita manggagaling sa labi ko. Lord, I pray for your blessing, for your anointing, sapagkat hindi akin ito, Panginoon, sapagkat ito'y mula sa iyo at para sa iyo lamang, Ama. Ama, idinadalain ko rin po ang aking sarili bilang daluyan na yung pagpapala. Nakikita mo, Panginoon, ang aking kahinaan, ikaw ang aking lakas. Ikaw, Panginoon, nakakita bago ako tumayo sa oras nito sa iyong banal na harapan. Salamat, Panginoon, na pinagtibay mo ang iyong lungkot. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng iyong salita sa aking buhay. Kay Ama, salamat ng marami at sa iyong banal na pangalang, Panginoong Jesus, iniaalay ko po ang lahat-lahat sa amin. Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, luwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, alam po nyo, pagka inuutusan ka ng Lord sa pamamagitan ng iyong pastora, na kailangan mong sumunod, hindi basta-basta ang tumayo. Amen? Sapagkat ang ipapangaral mo ay makapangyarihang pangalang salita, salita na nagbibigay buhay, salita na ang Diyos lamang po ang may pakana nito sa buhay ng bawat isa. Paano po nabuo ang usapin na ito sa ating kalagitnaan? Isang linggo, nag-pray po ako ng message ng Lord. Ang hirap po, wala po akong makuha. Pero ang Lord, meron at merong nakahanda para sa ating lahat. Amen? So to the point, nakita ko po ng Amazing Grace Mount Zion Church. Katulad ng po ng pag-usapan ng Friday, ang lahat ay ibabala na sa kanyon. Amen? At sa buhay ng bawat isa sa atin na nag-commit ng ating buhay sa ating Panginoon, naniniwala ko po na hinahanap sa atin ng Diyos ay ano? Ano hinahanap sa atin ng Lord? Mamunga tayo. Amen. So dapat po tayong lahat ay mamunga. Sabi po niya sa John 15, 1-5, basahin po natin ang ating mga Bible. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen? So makita po natin ilang beses bunga ang hinahanap sa atin ng salita ng Lord. Amen po? So nakita po natin na sino po ang tunay na puno ng ubas? Si Jesus. Amen. Ako ang puno ng ubas at ang aking Ama ang ano pong trabaho ng kanyang Ama, ng ating Ama? Tagapag-alaga. Grabe ano? Ang Diyos Ama ang tagapag-alaga ng puno. Amen po. So pag ang Diyos po ang tagapag-alaga ng puno, napakadakila. Ang Diyos na mag-aalaga, mabuti. Amen. Ang Diyos na mag-aalaga sa puno na yan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal. At kung makikita po natin ang sabi niya, hindi sinabi ng Bible, ng ating binasa, na ang pag-aalaga ng Ama ay ang paghehele na parang bata. Di po ba? Hindi sinabi ng ating binasa na ang pag-aalaga ng Ama ay pagbibigay.
ng pangangailangan. Ano ang itinuturi dito? Anong sinasabi ng Bible na pag-aalaga ng ama? Dalawa po yung nakita ko. Ang sabi niya dito, kanyang pinuputol ang sanga na di namumunga. Cut off. Tinitigpas, inaalis yung hindi namumunga. Tama, ganun siya mag-alaga. At ang pangalawa na nakita ko, ang ama ay kanina sabi niya pinuputol. Ngayon ang sabi niya, pinuputulan ang sangang namumunga. At ito ay kanyang nililinis, ang sangang namumunga. Amen po? So yung sanga na hindi namumunga, kanya itong kinakat, pinuputol. So pag pinutol, wala ka na sa sanga, matutuyo, anong mangyayari? Panggagatong o kaya susunugin. Tama? Imaginin po natin yung sanga. Pero ang sabi niya, yung sangang namumunga, ano ang ginagawa ng ama sa sangang namumunga? Pinuputulan at nililinis. Tama po. By profession, agriculturist po ako. So, doon po sa halaman, para po lalong mamunga at maging maganda yung bunga, ang mga pomologists po, ang mga agriculturist, tinuturo namin na linisin yung puno. Putulan. So, specific na example ay yung puno ng mangga. Madalas po ang puno ng mangga ang siyang pinuprune at nililinisan. Last year, nakapunta po kami sa Cebu, nadaan kami ng Guimaras Island. Di po ba ang sabi nila, ang Guimaras ay maraming puno ng mangga at masasarap ang puno, ang bunga ng punong mangga. So, naobserbahan ko nga po doon sa Guimaras Island, bawat bahay may puno ng mangga. Makikita mo talaga may puno ng mangga lahat. Pero ang hahangaan mo, yung plantation ng mangga, grabe. Alam po nyo, ang linis. Tapos pag tinitingnan mo, tuwid na tuwid yung mga arela nila. So pag titingin ka dito, diretso. Pag tingin ka ng kanan, diretso. Pag tingin ka ng kaliwa, diretso. At ang makikita mo, makikumpara mo sa mangga plantation dito sa Victoria. Dito sa Victoria, pag nagpunta ka sa Balayang, punta ka ng San Francisco, makikita po niyo ang mga manggahan ay masukal. Doon sa baba, puro damo, kalalaki. Tapos yung mga mangga, ang daming sanga-sanga, sayang daw yung maibubunga. Pero doon po sa Guimaras, napansin ko, ang naiiwan lang na sanga ay yung derecho at ilan po yung palabay. Tapos wala sila yung mga maliliit. Kinakat talaga yan. Bakit? Bakit nila pinuputol at nililinis? Kasi po yung mangga kailangan, yung puno ng mangga kailangan ng sunlight. Sunlight penetration para po pag sumikat ang araw, diretso, tuwid. At po pag humangin, pag ganyan naman, hindi po nasasagad at nahaharang sa mga punong sa mga sangang maliliit. So makikita po natin, kaya naman po ang Guimaras Island, they are very proud. Proud na proud sila sa mga mangga nila, di ba? Malalaki, matatamis. So makikita mo pag ang mangga ng Guimaras ay halos pantay-pantay po yung laki. So doon po makikita yung pag-aalaga. Pag-aalaga ng mangga. So naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, kung may bunga na tayo, kung sinasabi mo nang malapit ka sa Diyos, sinasabi mo kinakasayan ka na ni Holy Spirit, sinasabi mo na andyan ka na kay Lord. Bakit kaya? Napapansin nyo? Maraming problema. At sinatanggap natin ang sabi nga nito, para lalo kang mamunga, kailangan mo ay putulan. Kailangan mo ay malinis. So sa ating pagkatao, bilang isang Kristiyano at bilang alagad ng Diyos na gustong sumunod at makita sa atin ang magandang bunga, makita din sa atin ang paglilinis ng Diyos. Amen? Kaya lang po may pagkakataon, pag nililinis na tayo ng Diyos, nakakanti lang tayo ng minsan, naiinis tayo, nagagal tayo. Beep, beep, isa ako dun. Amen? Siguro sabi ko nga, oo nga, Lord,
bawat salita na dadaloy sa kongregasyon, ikaw na pinagdadaluyan ay kailangan mo ng maranasan. Amen? Para maging epektibo ka, nagtatayo, makita sa'yo, ayan po ang aking asawa, alam niya kung ano yung ugali ko ngayon, na pagka konting kibot lang, ang bilis. Nagsabi ko nga sa kanya, ako mismo alam ko sa sarili ko, parang I'm not this kind of woman before. Kaya lang may parang, alam mo, yung sa loob mo may lumalaban. So sabi ko sa kanya, ipag-pray mo ko. At lagi ko rin talaga ininil down kay Lord. Sabi ko sa Lord, Lord, I want to follow you. Gusto ko ng buhay nito makita yung ilaw, yung asin, at yung totoo na magiging Kristiyano, lalo na hindi basta Kristiyano, kundi lumalalim, lumalagoy sa grasya ng Diyos. Amen? Pag ikaw ay lalangoy sa grasya ng Diyos, buong pagkatao mo, kailangan mo lang isip. Lalo na yung mga attitude na matagal na nandiyan sa pagkatao mo, na akala mo tama, nung pala mali sa harapan at kapangyarihan ng Diyos. So pag ikaw ay nililinis, ikaw ay pinuputulan, ano ang gagawin mo? Anong gagawin po natin? Give thanks in all circumstances. Pero, bilang isang tao na mayroon pa rin yung pagkatao sa aking pagkatao, minsan, hindi nangyayari yan. Na pag ako'y pinuputulan, pag ako'y pinuprune, pag ako'y nilinis, umaaray ako. Amen po? Umaaray, alam yan lang, Lord, na minsan sasabihin ko pa, Lord, tama ba ako o nagkamali ka? Pero never, never, never na ang Diyos ay magkamali sa pagkahiran kung nasaan ka ngayon. Amen? Bago po tayo isilang sa mundong ibabaw, alam po ng Diyos kung saan tayo ilalagay at kung saan tayo nilalagay. Amen? Hindi kailanman ang Diyos ay nagkamali. Tayo lang mga tao minsan ang gusto natin ito. Ang sabi ng Lord, puti. Ang sasabihin mo naman pula. Hindi kayo talaga magkakasundo. Pero ngayon po, dahil ang nakita po natin ang Diyos na makapangyarihan, ang tagapag-alaga. Kailangan ka palang ikaw ay malinis. Kailangan palang ikaw ay maputulan. Kailangan palang ikaw ay susunod sa kanyang kalooban at kastuhan. Knowing the fact na alam po natin mga kapatid, pag Diyos ang nagdala, pag ang Diyos ay tumawag, hindi kanya pagkukulangin. He will gonna supply everything you need. Ang kailangan mo lang, sumunod ng may kababaan ng loob. So kahit ka na nasasaktan, Lord, narito ako para sa pangalan mo. Amen po. At naniniwala po ako, pag ganun po ang ating attitude sa harapan ng Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam po niya kung paano kanya iingatan. Amen? Amen. So, pag ikaw po sa pagkatao mo ay sumusunod sa kalooban, sa biyaya ng Diyos, katulad po ng ating nabasa, mamumunga po tayo ng sagana. Amen. At kailangan po natin, kahit prinupron tayo ng Lord, ang paalala na niya dito ay ang manatili. Amen. Kailangan po tayong manatili sa Diyos. Dahil wala tayong tatakbuhan, mga kapatid, maliban sa Diyos. Amen. Minsan nga ang Diyos gusto na ikaw ay nililinis. Minsan nga ang Diyos gusto ikaw ay pinuputulan. Bakit? Kung ikaw ay nililinis, pinuputulan at minomold ng Diyos, doon ka lalo nagkakandarapan no lumapit sa Kanya. Amen? Lagi mong sinasabi, Lord, hindi ko kaya ito kung wala ka sa akin. Ama, pinagtagumpayan mo nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Para bang kung may problema, para bang kung may paglilinis, mas mararamdaman mo sa puso mo ang pagtawag sa Diyos. Marunong kang umiyak, marunong kang lumuhod, marunong kang humingi ng tulong ng panalangin ng kapwa mo Kristiyano, kumpara mo pag-blessing yan. Amen? Kung blessing yan, nakatasla ang kamay, praise the Lord, hallelujah, lulundag ka lang, kakanta. Pero yung puso para sa Diyos ay hindi ganon kasidhi pag ikaw ay nililinis at pinuputulan. Amen? Iba po yung damdamin ng pagsamba at pagpupuri kung ikaw ay may blessing. Kung may blessing,
lulundag ka, magpupuri sa Diyos, magpapasalamat, oh, glory to the name of Jesus. Pero pag nililinis, pag may problema, nasaan ka? Di po ba? Iba yung may blessing, na blessing. Iba po yung may blessing na palapit sa Diyos. Amen. So makikita po natin na ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa ay ang bunga. At ang sabi po natin kanina, kanyang pinuputol ang sangang hindi namumunga. Grabe din pala ang Diyos, no? Puputulin kanya. Sa Bible po ang mga sabi niyan, pinuputol niya ang hindi namumungang sanga. Amen. Sabi po niya sa Luke 13, 6-9, basahin po natin Luke 13. Sinabi sa kanila ni Jesus ang taligahagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tinignan niya kung may bunga nito, ngunit wala siyang makita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Amen? Matindi talaga, no? Yung tagapag-alaga, ang utos. Pag wala pa siyang makitang bunga, putulin na ito kasi nakakasikip. So, ibig sabihin, pag hindi ka namunga, dahil nakakasikip ka, aalisin ka. Ano kaya ang gagawin ng taong ito pag inalis yung puno na yan na hindi namumunga? Marahil, papalitan niya. Amen? Kanyari po, yung mangga, hindi namumunga, pinutol. Isipin ng may-ari para mas madali mamunga, rambutan kaya. Amen po. Rambutan kaya. So, ang makikita po natin dito, ang utos ng tao, alisin. Pero, yung tagapag-alaga ng ubasan, nakiusap, huwag po muna nating putulin. Anong sabi ng tagapag-alaga? Lalagyan niya ito ng pataba. Kanya itong huhukayan muna at lalagyan ng pataba. Amen. Wonderful tagapag-alaga, hindi siya agad sumunod. Dahil alam niya may talino siya. Alam niya kung anong kailangan ng ibang mga puno. Amen po. Ayan si Kagawad, isang agriculturist sa bukid. So, alam niya kung papaano gaganda ang halaman. Alam niya kung paano gaganda ang palayan. Ako bilang isang agriculturist, alam ko kung paano. Siya, pagkakailangan niyo sa palayan, lapit lang kayo bilang isang seed grower. Anong maihahanda ng isang magsasaka? Di po ba kailang araruhin ang lupa? Araruhin, bungkalin, at habang nililinang, binubungkal yan, nagpupunla. At pag dumating na yung araw na pwede nang itanim, ita-transplant na. Amen po? Pag na-transplant na yan, hahayaan na lang ba ng magsasaka? No, amen. Kailangan din niyang tignan. May sapat bang tubig? Ang Victoria ngayon, kulang ng tubig ulan. Kaya ang mga kabukiran, maraming madamo. Amen? So, madamo, anong gagawin ng mga magsasaka? Gumagamit sila ng mga herbicide para pampatay damo. O kaya kung walang pambili ng herbicide, binubunot na lang nila. Kamay. Pero ang ibig sabihin dito ng tagapag-alaga, hukayan at lagyan ng pataba. Care. I-care mo yung halaman upang pagdating ng taong may-ari niyan, may makikita na siyang bunga. Amen po. Huwag mong pabayaan. So, naniniwala
naniniwala po ako na ang lahat ng halaman na nakatanim sa lupa, pag inalagaan ng tamang abono, tamang sunlight, tamang tubig, mamumunga at mamumunga iyan. Amen po. So, ganun din po sa ating mga tao, tayo pong mga Kristiyano, na pinagkalooban ng Diyos ng kaloob. Maraming regalo ang Diyos na ibinibigay sa tao. Amen. Lahat po tayo may kanya-kanyang kaloob mula po sa ating Panginoon. At sabi po ni San Pedro Sabi po ni San Pedro, 1 Peter 4:10, atin pong tignan, 1 Peter. Bilang mabubuting katiwalaan at iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng katangiang tinanggap ng bawat isa. Amen. So, anong sabi ni San Pedro? Tayong lahat may kanya-kanyang kaloob. Amen po. At ang mga kaloob na ito ay kailangan natin magamit ng tama. Amen po. So, kung ikaw yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa gift of music, welcome po tayo. Andiyan po si Brother Mulong at si Brother Ramil, mga music director po ng ating Amazing Grace. Kung ikaw naman alam mo na meron ka regalo sa panalangin, welcome po kayo lahat every Friday ng 5 o'clock. Manalangin po tayo para sa ating bayan. Actually, sa Friday, 5 o'clock, ang ating pong tema, ipapanalangin po natin ang ating gobyerno dito sa bayan ng Victoria. Amen. So, dito po sabi ni San Pedro, kailangan po yung ating mga regalo ay magamit ng tama. Be good steward sa lahat ng blessing. Amen po. Minsan po ang blessing na ito ng Diyos sa buhay natin, hindi natin nagagamit ng tama. Minsan sinasamantala natin. Amen. Hindi lang po marahil sa spiritual gift ang tinutukoy ko. Halimbawa po sa akin, isang empleyado sa gobyerno, 8 to 5 ang oras ko sa office. Dati po pumapasok ako my time, 8:30, sasabihin ng asawa ko, late ka na naman, tapos marunong pa ka. Dahil dito ako ipapasok ng maaga at magtatrabaho na lagpas takdang oras kung kinakailangan. Amen? Pumasok ka. Yan, si Arceli, alam niya yan. May papasok, alas 9. Uuwi ng alas 11. Babalik ng alauna. Uuwi ng alas 2. Are you a good steward? No. Kung ikaw estudyante, gusto mong mapumasa, hindi ka naman nag-aaral, pero puro ka cellphone, puro ka FB, papasa ka? Papasa ka siguro 75. Pero yung gusto mo, graduate with flying honors, with flying colors, wala po. Kasi hindi ka good steward. Amen. So, dapat po tayong lahat, mga kapatid, ano man po yung regalo ng Diyos. At alam ko tayong lahat may regalo ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Gamitin po natin ang tama. Amen. So yung mga regalo na meron tayo, kailangan mamunga yan. Hindi yan matutulog. Amen. Mamunga, mamunga, mamunga. At paano kung sa spiritual gift naman tayo, paano po yan mamumunga? Anong gagawin mo? Ang mga farmers, nilalagyan ng hinuhukay, inaabonohan, nilalagyan ng tubig, ilang beses na abonohan para lumabay, mamunga ng tama, sa tamang panahon. Ikaw bilang isang Kristiyano na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang regalo, ano ang dapat mong gawin? Ikakaya mo ba ang gospel of Christ? No. Paano mo malalaman? Ikakaya mo pa ang gospel of grace? No. Kailangan po bukas tayo. Open po tayo. Huwag nating itago. Amen. So, kung gusto po natin na maging ilaw, makita sa atin ang biyaya, makita sa atin ang grasya na lagi natin dinideklara, kailangan po natin yan mapangalagaan. Sa papaanong paraan? Bible reading, prayer, pakikisama sa mga
sa mga pagtitipong pangkabanalan, mga Bible study, prayer meeting. Amen po. At kailangan din po natin magbasa at magbasa. Amen. Mga inspirational books regarding heavenly thing. Amen. Huwag kang magbasa na mapopoison yung mind mo. Huwag kang magbasa na magdo-double-minded ka. So, kung ang calling mo ay ito, diretso ka lang. Amen po. At naniniwala po ako mga kapatid, na ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa, hahanapan pala talaga tayo ng bunga. Amen? Hahanapan tayo ng bunga. So, pag akyat natin sa langit, anong itatanong kaya sa atin ng Diyos? Nasa gate of heaven. Tatanong kaya ng Lord, ilan ang mansion mo sa lupa? Ilan ektarya mo? Ilan ang ipon mo sa bangko? Naku, hindi tayo papasok ngayon sa langit Hindi tayo papasok sa langit kung paramihan ng pera sa bangko. Sino may pera sa bangko? Si Ate Edna lang. Si Ate Edna lang. Kasi tayo, magbabangko pa lang tayo. Amen po? Sinong may mga ektaryang maluluwang? Yung nagsasalita. Hallelujah. So, eto po. Kung ang pagpasok sa langit ay ang kayamanang material dito sa lupa, papasa kaya ang Amazing Grace? May papasa. Pero lahat kaya papasok sa langit? Tingin ko, question mark. Ewan ko si Pastor. May bangko ka, Pastor? Wala din daw nakabangko kay Pastor, kay Doc Marlon. So, ibig sabihin doon lang may malalaki ang papasok sa langit. Mabuti na lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi yung laki ng pera sa bangko ang titignan, kundi ang titignan niya yung puso mo. Dahil ang Diyos tumitingin sa puso at tumitingin ang Diyos kung ano ang nagawa mo sa kapwa mo. Di po ba? Sabi kanya, mag-abot ka nga lang ng isang basong tubig sa pinakamaliit na kapatid mo. Sa Diyos mo yung ginagawa. Amen. O may pagkakataon pa rin pag may dumaan na pulubi, lugatay ang damit, hindi mo man lang siya matignan. Nung pala, anghel ng Diyos yun. So, salamat po sa makapangyarihang Diyos. Ang tinitignan po niya, puso natin. Ang tibok ng puso natin. Hindi yung nakikita ng ating mga mata. Ang sabi nga, live by faith, not by sight. Amen. So, salamat po ng maraming na ito po yung tinitignan at alam ko po tayong lahat na nandito, may bunga. Amen? Marami na tayong bunga. Amen. At ang mga bunga na yan, i-dry up natin, itanim din natin. Amen po. Huwag manatili sa atin ang bunga na yan, kundi po para sa lahat. Amen po. At isa pa po dito sa Romans 7:4-6. Ito po ang salita ng Diyos. Gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan nang kayo'y maging bahagi ng katawan ni Kristo upang maging kabiyak ni Kristo na muling bunuhay at magbunga ng mabuting gawa ukol sa Diyos. Noong kayo'y nabubuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga makasalanang pita na napukaw ng kautusan ang nag-uudyok sa atin ng paggawa ng mga bagay na nagbubunga ng kamatayan. Ngunit ngayon, patay na tayo sa kasalanang umaalipin sa atin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya, managlilingkod tayo sa Diyos hindi dahil sa lumang tuntunin na susulat, kundi dahil sa bagong buhay ayon sa Espiritu. Amen. Diba? Ang ganda. Dito po, Lord help me. Dito po makikita po natin dito yung die into sin, alive with Christ. So, nung tinitignan ko po ito, nung una, sabi ko madali lang. Pero pag liliimin mo ito, ang sabi po ng ating binasa, tayong lahat ay namatay. Amen? Namatay na sa kautusan at nakipag-isa kay Kristo bilang kabiyak ni Kristo upang makatugon sa alin? Sa mabuting balita ng Diyos. Amen? Tayong lahat ay namatay sa kasalanan, sa kautusan, sa lumang tipan ng kautusan,
at tayo ngayon ay nabubuhay. Nataglay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Holy Spirit. Amen? So si Holy Spirit na ito, siya yung nagkaroon ng kapangyarihan sa pagkatao natin nang tayo ma-born again. Amen po? So nung tayo ma-born again at tinanggap natin ng may katotohanan si Jesus sa ating mga puso, o sabihin mo na siguro kahit hindi makatotohanan, dahil ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay nagmahal, bago ka nagmahal, nung tanggapin mo si Holy Spirit sa pamamagitan ng born again experience, ang Espiritong nasaya at ang banal na Espiritu nagsama. Amen. Nag-ugnay, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng regeneration na tinatawag. Kaya nga po tayong lahat sa biyaya na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, masasabi po natin, we are the righteousness of God through Jesus. Ngayon natin nakikita yung gospel of grace na sinasabi. Dati nahirapan akong tanggapin. Pag sinabi pala natin gospel of grace, yung alamin mo, ano ba yung legal position mo sa harapan ng Diyos. Amen? Ikaw bilang isang Kristiyano na na-born again, na nasa iyo si Kristo sa pamamagitan ni banal na Espiritu, ano ba yung illegal rights mo? Ano yung legal position mo sa harapan ng Diyos? Sasabihin mo, I am the righteousness of God through Christ Jesus. Tayo pong lahat dito ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayong lahat mga kapatid na tumanggap sa biyaya ng Diyos ay mga katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Kaya nga po pag tayo lumalapit sa Diyos, hindi sa ganang atin. Pag lumalapit tayo sa Diyos, na alam natin pag lumalapit tayo sa Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pag tinignan ang kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo, ano po nakikita niya sa atin? Nakikita pa ba ng Ama ang kasalanan mo? Hindi, sapagkat inako na yun ni Kristo. Lahat ng dumaloy na dugo ni Kristo, yun ang nakikita ng Diyos Amang nasa langit. Pag sinabi ni Jesus, Father, bless this child. He is mine. He is yours. Amen? May Diyos Ama tayo natatanggap sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kasi kaya nga kasarap po na kasarap na yakapin ang grasya. Napakasarap na yakapin ang biyayang ito. Although ako inaamin ko po, gusto ko pa siyang makilala ng mas malalim. Amen po. Ngayon po, pagkakita mo ang biyaya, pag sinabi mo palang, the fullness of Christ nasa iyo. Lahat ng yaman ng pagpapala na kailangan mo, hihingin mo sa Diyos, ibibigay sa iyo sapagkat may legal position ka sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Amen. Ang susi lang, Jesus Himself who died on the cross of Calvary for the forgiveness of all sins, na tayong lahat ay pinatawad sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Amen? So, meron pa po bang hihiling sa Diyos pag nakita ni si Kristo sa pagkatao mo? Wala na. Amen? Pag nakita ang totoong Kristo sa isip, sa puso at pagkatao mo, at ito yung prayer ko sa Lord, na nawa sa buong pagkatao ko, makita ang grace of God. Makita yung fullness and completeness of Christ Jesus na siyang mananahan sa buhay at pagkatao ko. Amen? Amen. So alam ko po hindi lang ako magkahangat nito, kundi tayong lahat magiging isa at si Kristo. Amen? Sabi nga, natuwa nga ako nung Friday, yung 2 Corinthians, yung dinagdag ni Doc Marlon na in Christ. Ikaw at si Kristo, hindi lang basta iisa. So kanina rin sa nabasa natin, di ba? Kabiyak ni Kristo. Kabiyak tayo ni Kristo. Wife of Christ, husband of Christ. Hallelujah. Amen. So sa po, pag nasa atin na ang fullness of grace, the gospel of grace, na ito yung pinakamasarap sa buhay na isang Kristiyano, ang kailangan pong makita naman sa atin. Ito na po last na biblical verse na ating babasahin.
Galatians 5:22 to 25. Sabi po niya dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so